turn the heat, yeah. You know it's about to go down. Should be ashamed now. Spots spreading hate, spot shit. So, what is up sa inyo mga katropa? It's me, your boy, Van, back it up again with another vlog, season 2, episode 5, 6, hindi ko alam. Loss of tracks na tayo. Kasi, it was the very first time ulit na ganito yung vlog natin and then hindi voice over. So, as you all know, last episode is the chapter 1, phase 2, which is yung learning. Then, ngayon, the last few 6 or 7 episodes ng season 2 before tayo mag-vlogmas ulit. Hindi ko lang sure kung 6 or 7 episodes pero yun yung estimated kong episode . So, yung first 5 episodes doon is mako-cover niya yung 5 lessons na natutunan natin doon sa learning, which is yung mga na-mentioned natin na learning doon sa last episode, no? So, today is the first learning na itatackle natin is yung failure is part of success. So, paulit-ulit yung sinasabi sa inyo na no matter how hard life is, do not give up. Kumaga, konektado kasi siya doon. Yung pagkatalo natin sa bawat tinatahak nating bagay is may rason yan. It may be it is not the right time for us or maybe hindi pa yun talaga yung para sa atin. Pero parte siya ng proseso or part siya ng success. So, alam naman natin na there's a lot of time that I fail. And it's kind of fucked up pero it's all goods na lang din. Kaya so for today's episode is itatakal natin yon while sasamahan nyo ako sa night market ngayon kasi may event ngayon tapos may nilabas kami yung bagong menu ng Pine and Brew which is yun, yung Pine and Brew next episode nyo na malalaman yun pero yun na nga, konting pasilip lang sa first episode so yeah, so what time is it already? It's 3:12 so kailangan ko na din lumabas kasi naka-prep na ako. May vlogger kasi mamaya doon. Tapos may event din. So, yeah, nangingitim na ako. Salad ka rin na talaga. Ay, nako. Pero ako lang yun. So, later on, itatakal natin. So, it's gonna be a 2-day episode din naman. So, ngayon, tapos bukas. So, samahan nyo na lang muna ako before natin itakal yung mga fails. Yung mga failure ko for the past few years na nagbigay sa akin ng lesson na yun. Okay? So, ngayon, samahan nyo na muna ako. Magpapakasaya muna tayo. Magsiserve muna tayo ng quality products sa mga customers. So, samahan nyo muna ako bago natin itakal yon. So, let's go. So, guys, init. So, mag-set up kami. Ako lang pala. Sinet up ko yung ilaw. So, mamay nga lang ako. Magsiset up din ako ng machine. Kasi walang load. Walang giga 50. Okay. Nasa ba? Naiyak na. So, yellow ko, tunaw na. Kaya ba? Ano na yellow ko, pare? Oh my. Kaya magsiset up muna ako ng machine. Makita, ayos. Makita, ayos . Hindi lang kadali. Ay, talaga pare. Init. Lagi lang yun. Yellow ko tunaw na. Ganun ako kalapit. Nakunin ko muna ng sako para hindi masyadong
Marawan. Napakainit ngayon po, nila. Ay, tubig ko na wala. So, yun. Mamaya, samahan niyo pa rin ako mamaya. Babita tayo kape. So, yun. Ito naman yung moment na dumating na yung vlogger nun si Discarte Moves, and to be honest, sabi ko prepared ako pero hindi pala. Sige po, sir. Ano yung natin? Ano yung Hebe? Hebe knows. Okay na. Okay, ready na ako. Ready na ako. Oo, nauna mo na yung mag-i-intro na ako, Hebe na. Tapos, ano yung pinakang yung best seller? Sa coffee po kami, so bale, ang ay bibigay ko namin sa inyo is yung bago po namin na matcha Oreo po. Matcha Oreo. Yes. Yung matcha Oreo sa halagang 95 po. 95 po. Sa premium po. premium. Ay, thank you, mama. Matcha Oreo sa halagang 95. Yes. Ay, ano pala pangalan mo na? Fine and brew po. Fine and Brew. Yes, Fine and Brew. At yun, mga kadiskarte, dito tayo ngayon sa Fine and Brew, mga kadiskarte. Ipapatikim nila ngayong gabi yung Matcha Oreo. yun, yung kanilang matcha Oreo sa halagang 95 pesos. Yes. No, sa halagang 95 pesos, mga kadiskarte, matitikman natin yung kanilang matcha Oreo. So yun, mga kadiskarte, tara, tikman natin. Dito ngayon sa Kalawan Night Market. Sige, patikot tayo sa kabila. Sige. Nag-uuli lang kayo. Heaven. Okay na, guys. Bagay na pag ready na. Okay. Yan ako pag ano. Walang po ko na. Okay. Okay. Thank you po. Here po. Ay, tagal ko na ang gloves.
try. Iabot kamay, una iabot natin. Ito yung matcha Oreo no. Ito yung kanilang matcha Oreo. Tara, tikman natin. No. Salamat, Heaven, no. Ito yung kanilang matcha Oreo, mga kadiskarte. Patong muna natin. Ito yung kanilang matcha Oreo. Grabe. So, nakikita nyo mga kadiskarte. Talagang 95, pa talagang, no, talagang laki mga kadiskarte. Talagang grabe. Mabubusog ka agad dito. First time ko makatikim ng matcha Oreo. Grabe yung lasa. First time ko pero talagang hindi ako nabigo. Napahirit ako dun ah. Grabe mga kadiskarte. Talagang pag makakapasyal kayo dito sa Kalawan Night Market, no? Pasyal kayo dito sa Pine and Brew mga kadiskarte. No, at open kayo ng 3 to 11 po. At 3 to 11, no? 3 bukas na sila mga kadiskarte. 3 ng hapon hanggang 11 ng gabi bukas sila mga kadiskarte, no? Kaya sa mga magbabarka na dyan, kung makakapasyal kayo dito, no, may mga upuan naman dito nakaset up. Kung nakikita nyo, yun, yung mga upuan dito nakaset up. Tamang-tama sa inyo dito mga kadiskarte. Kaya yun, ano po yung hinihintay nyo? Magkano na kayo dito sa Kalawan Night Market. Yan. Tapos, napicture na nyo, no? Napicture na nyo. Pag mamaya, kakaway ka mamaya, kakaway ka. Tapos meron ka bang kasabihan dyan? May mga ganun. Ayos po, ito po yung motto ng Pine and Brew. Meron na silang motto. Ano yung motto? Ano po? Simple moments, perfect bro. Ito po, when sweet pineapple. Babanggitin mo na lang yun, no? Picture muna tayo. Dito. Dito na lang. Sige, pero dyan na lang. Tulad nung kanina. Dito ako. Sinaganto ako. Dito ka. Sinaganto ako. Okay. Ready ka na? Tapos, ano na bang ganyan dyan? Ayun. Oo, yun. Isa ka sa owner, no? Yes, po. Yan. At yun mga kadiskarte, no, kasama natin ang owner ng Pine and Brew mga kadiskarte, no. Siya, napakaganda ng pangalan niya, mga kadiskarte. Ano ngayon yung pangalan? Heaven po. Heaven, no? No, Heaven ang kanyang pangalan. No, sa Tagalog ay Langit. Yun, Langit. Kanina, tinatanong ko kung bakit yun yung pangalan niya. Hindi niya rin daw alam. No, sana maging langit ka sa ating kapwa nila, no? No. At palaging gumawa ng kabutihan. Mga namang mabait na si Heaven, no? Kaya siguro Heaven ang pinangalan, mukha siyang anghel. Diyan ko lang, mabait, mukha siyang mabait, no? Hindi ko man siya nakakakilala masyado, pero ramdam mo sa kanya, mabuting tao. Kaya yun, ano pa yung hinihintay nyo? Pasyal na kayo dito sa Kalawan Night Market. Invite natin yung mga kadiskarte natin dyan. Hello po mga kadiskarte, welcome po dito sa Pine and Brew kung saan may kasabihan po kami na when pineapple Sana all. Hello po mga kadiskarte, welcome po dito sa Pine and Brew. Dito po at may kasabihan po kami na when sweet pineapple flair meets the perfect crafted coffee. Thank you po nga. Tagalin na po namin yun. Bala niyo. So yun guys, it's Sunday.
Okay? The weekend. Okay? And then, kahapon is Saturday. Kahapon din nangyari yung mga previous clip, yung sa vlogger, and then yung sa event sa night market, and then yung mga clips. Basta yung clips na nauna dito sa clip na to is kahapon nangyari yon. So, ngayon is dadako na tayo sa pinakapunto ng Season 3 Vlog 6, which is yung itatakal na natin yung lesson na failure is part of the process. Or success pala. Sorry kasi parehas lang naman sila, interconnected naman sila yung success and process. Ayun nga, kagaya ng sabi ko sa previous clip is sa lahat ng pagkatalo natin sa mga bagay na tinatahak natin is may rason yun. It may be it is not the right time for us, kumbaga parang hindi pa yun yung tamang panahon para makamtan natin yung isang bagay na inaabot natin sa part na yun. Pero ako kasi in part of me kasi dito sa channel na to, nakita nyo naman yung mga bagay na nangyari sa akin kasi it is a lifestyle. Parang parang documentary type shit na talaga yung channel natin, which is yung mga bagay na nangyayari, pinagdadaanan o mga hinaharap kong pagsubok sa buhay is nakikita nyo na kasi nakadocument lahat dito Pero me as a person kasi us as a person, nagkakamali, natatalo tayo, di ba? Pero para sa akin, me as a person, hindi importante sa akin yung mistakes. Yung pagkatalo, yun talaga yung pinaka-importante sa akin. Kasi, yes, in every mistakes na nagagawa natin is natututo tayo. Pero at the same time, yung mga pagkatalo natin, mas natututo tayo. Diba? Like, mas may natututunan tayo pag natatalo tayo sa isang bagay na tinatahak natin. It's like me, I failed as a son before. Kasi after nung cheating history ko, yun. Naging fucked up shit na ako. Doon ko natutunan yung mga bisyo na meron ako ngayon. Like, alak, vape, and whatsoever. Talagang, doon ko natutunan. Talagang halos naman lahat tayo dumaan sa pagka-rebelde days. Pero, me, pinagsisisihan ko yun One of my biggest regret yung part na yun na I failed as a son. Baga parang gano'n. And then, nung nag-first year naman ako, first year college, I failed naman as a student. Kasi, from elementary, junior high to senior high, never akong nag-drop or never akong bumagsak talaga sa grades, in terms of grades Never talaga. Like, nakakakuha ako ng mababa, 75, 76, 78, 85, 88, gano'n. Pero hindi naman yung tipong blanco yung grade mo dun sa card mo. Like, that was the first time, okay? And then, dun sa part na yun, natuto ako na magtiyaga. Kasi hindi ako matyaga Before kasi napakaikli ng pasensya ko. Like, kapag nahihirapan ako sa isang bagay, suko na agad. Ayoko na. Like, sabi ko, may next time pa naman para gawin yun Bakit ko pagugugulan ng oras, di ba? Pero, nung nangyari yun, natuto ko na sa hirap or sa ginawa, tiyaga-tiyaga lang talaga. And then, third thing, which is I feel as a leader. Right now, ngayon Kasi, hindi ko na masyadong nagagampanan yung responsibility ko as a student council officer, kumbaga. Kasi, there is a reason for it. Kumbaga, may rason yun. So, yun nga, may rason doon kung bakit hindi ko na nagagampanan yung responsibility ko as a student council officer. Kasi, nadamay ako sa isang kasalanan na hindi ko naman ginawa. Kumbaga parang dahil doon, yun, na-drop ako sa isang subject. Pero okay naman, hindi naman talaga ako totally drop. Pero nakakasama lang sa loob na wala kang kasalanan pero kasama ka sa na-dinrap, like kasama ka sa pinarusahan, wala ka naman talagang kasalanan. Kaya sabi ko, hindi nyo na ako maaasahan sa mga manpowers, sa mga bagay na kailangan nyo ng tulong ko or publishing papers kasi sekretary ako. Hindi nyo na ako maasahan dyan kasi una sa lahat, baguhin nyo muna ang trato nyo sa akin at sana hindi ako nadamay sa kasalanan hindi ko naman ginawa. Yun yung reason ko dun. Basta napakagulo nila. Napakagulo kasi to be honest, ako as a student council officer, talagang isa to sa pinangarap ko. Which is dahil dito siguro sa opportunity na to is nagkaroon ako ng mga achievements like yung plaque ko ng leadership award. Yung leadership award ko nung nag-duty kami sa munisipyo namin dito sa Calauan. And then yung dalawang leadership certificate ko from Bahay Tuluyan, which is yung isa sa Quezon.
at yung isa sa Batangas. Ayun yung isa sa mga opportunity na hindi ko nire-regret even though na ganun yung treatment nila sa akin na parang wala lang ako, na parang normal na estudyante lang ako kasi walang consideration wala ding appreciation or whatsoever. Pero hindi naman yun talaga yung hanap ko kung experience yung hanap ko. Pero even though na-experience yung hinahanap natin, ang sarap kasi sa loob, ang sarap sa pakiramdam din na na-appreciate yung ginagawa mo. Like, ayun, bibigyan ka ng konting gratitude or gift, di ba? Pero wala akong natatanggap na ganun Like, yung natanggap ko is suffering, okay? Trauma din. Trauma makipag-socialize sa tao kasi nadamay nga ako sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Which is, yung mga failures na yun, alam ko naman na part of success siya. Kumbaga, I failed as a son. Ngayon, I'm slowly getting better. Bilang anak, bilang kapatid, di ba? And then, from before, I failed as a student. Ngayon, unti-unti na rin naman bumabawi. At tutok pa rin talaga sa academics, even though na-burnout na talaga. And then, right now, I feel as a leader, pero hindi pa naman doon talaga natatapos lahat kasi may balak pa ang inyong Kuya Evan, no? May balak pa. That was gonna be the last time na magli-lead ako. Okay, yun yung pinaka-last time. Pero, hindi rin naman natin masasabi, pero ayun yung gusto kong maging last part ng pagiging leader ko after ko graduate at mag-focus sa sarili kong pangarap at buhay. Ayun. So, yun lang naman. Kasi, so, tatandaan nyo lang guys na sa bawat pagkatalo natin sa mga bagay na tinatahak natin is may rason yan. Kumbaga, pwedeng maging rason yan is hindi pa yun yung tamang oras para sa atin or hindi pa yun yung tamang oras para makamtan natin yung isang bagay. Kasi, lahat ng successful persons is dumaan sila sa napakahabang proseso. Hindi sila dumaan sa sobrang ikling proseso na parang easy money, ganun. Talagang pinagtiyagaan nila, dugo, pawis, luha, ano pa ba, utak, puso, sakit ng katawan yung pinagdahanan nila. And ako, ngayon kasi sabi ko nga, di ba, 2026, ayoko nang magsayang ng oras. Kumbaga parang, it's time to focus on that specific dream na sobrang tagal na nating isinulat pero hindi na uumpisahan yung yung process So, kagaya nga ng sabi ko noon, 'di ba? Okay nang mabagal ang proseso, at least umuusad na tayo. Kahit na ang bagal ng proseso, like na parang palugay, palubog, tataas, bababa, kahit yun yung mangyayari. Okay lang yun kasi uusad pa rin naman tayo, makakarating naman tayo dun sa point na gusto natin mapuntahan. And yun lang naman talaga. Yun yung pinaka main point ng lesson 1. Lesson 1.5 ng phase 2, which is in learning na failure is part of success. So, ayun. So, that was it. I think I'm just gonna see you for the next vlog. Yeah. And Monday bukas. So, Monday ko na rin ito ma-upload. Siguro Monday na ngayon na pinapanood nyo to. So, bukas ko na talaga siya ma-upload kasi Sunday ngayon So, yeah, papunta na rin kasi ako sa night market maya-maya ng konti. Kasi, your boy is gonna grind. Gonna chase that specific team that we wanted. So, that was it. So, I think if you like this video, please drop a like, share, subscribe, and hit the notification bell. At kung gusto mo ma-shoutout, comment down below na hashtag pa-shoutout po, and I'll pick 5 person and I'll shout at them to the end of the video. See you lang guys. Peace out, signing off, and see you guys in the next vlog. Bye-bye. Peace.